also for giving me the opportunity to... Samantala, sinisika pa rin po ng GMA News na kunin ang panig na mag-asawang Tan Likop. Matapos ang naganap na away na yan kahapon, umalis na ang mag-asawang nangungupahan kay Amalia Puentes kasamang kanilang mga anak. Pero ayon sa kanilang tauhan, si Amalia nga raw ang nagsimula ng gulo. Nagkasira-sira pangaraw ang payong ng dating aktres sa tindi ng pangkampas niya sa nakaaway na umuupa o yung tinatawag na tenant. Nakatutok sa John Consulta. Makikita pa ang basag-basag na mga paso sa tinitirhan ni na Peter Tan Likop at Rosemary Likop. Ang tenant na inireklamo ni Amalia Fuentes na nambugbog umano sa kanila ng kanyang anak. Hinarap kami ng isa sa mga tauhan ng mga Likop na si Lester. Kwento niya, nagpunta nga raw sina Amalia doon kahapon. Lumabas daw ang kanyang among si Peter at hinarap si Amalia, anak na si Gerard o Jeric at 3 pang lalaking kasama. Pero iba ang kwento ni Lester. Sina Amalia daw ang nagsimula ng gulo. Kasi yung sir namin, andito, nakatayo, kinakausap niya ng may nahon si Jeric. Si Jeric, taas parang ng taas ang boses, minumura niya, sabi niya, bigla may sumunto kay sir. Tapos si Amalia, naglakad, tapos sinampas niya yung payong niya. Ginanon na Amalia, ginaganon-ganon. Tapos ganito na to. Tapos yung kasama niya, yung babae, inaawat na si Amalia. Sa tindi raw ng paghampas, nagkasira-sira ang payong. Binasag din daw ni Gerard ang paso sa sobrang galit ito. Itinuro din sa amin ang umano'y pinag-iinitang metro ng kuryente ni na Amalia at ibinibintang daw na pinakilaman ng mga Likop. At nag-tough daw kami dyan. Ang laki daw ng utang ni Ma'am sa Meralco, 42,000 daw. Lahat naman po ng dito, bayad. Nung siya dito, nagwawala siya, last Saturday, nagbayad kami ng bilang ilaw, 31,000. Di raw itong unang pagkakataong sumugod doon si Amalia. Unang sumugod daw ang grupo nito nitong Martes para takutin ang kanilang amo. Magsilayas kayo dyan, hindi nyo bahayan. Sabi niya gano'n. Tapos nag-init din ng ma'am namin. Minura din niya. Ay, huwag mo kami mumurahin. Nagbabayad kami dito. Umalis na sa naturang bahay simula pa kagabi ang mag-asawang Tan Likop kasama ang mga anak. Natroma raw kasi sa insidente ang mga bata. Hindi rin daw nila alam kung may abogadong magbibigay ng statement. Sa blatter ni Amalia sa Station 11 pasado alas 5 ng hapon kahapon, isinalaysay niyang nagtungo raw sila ng kanyang anak na si Jeric Stevens sa pinapaupaang bahay dahil tumalbog daw ang tseke na inisyu sa kanya ng mag-asawa na nagkakahalaga ng 25,000 pesos. Nagkaroon daw ng mainit na sagutan hanggang sa mauwi sa pananakip. Isinasangkot din ng isang John Doe na kasama ng suspect na umano'y armado at pininiwalaan niyang miyembro ng PNP. Reklamo ni Amalia, nakaranas sila ng physical injuries, grave threats, oral defamation, slander, unjust vexation at coercion. Medyo natataranta po. Sino nakita mo sila? Silang dalawa po, yung magnanay. Nakita mo? Sa blotter rin ng QCPD Station 11 noong July 3, 2012, na unang inireklamo ng mag-asawang Tan Likop si Amalia dahil naman umano ito sa trespassing sa kanilang bahay. Sabi sa blotter, sinabing pinagbantaan sila ni Amalia. John Consulta, nakatutok, 24 oras. At nakontak na po namin at ngayon, pakikinggan naman natin ang panig ni Ginang Rosemary Tan Likop, yung pong umuupa o yung tenant ni Binibining Amalia Puentes. Magandang umaga po, Mrs. Likop. Si Mike Enriquez po ito. Kamusta po kayo ngayon? We're fine. Good evening po sa inyo. And actually, we didn't want to call anybody and we don't want to get attached to anyone kasi we want to keep this quiet and hanggang sa maaari, maging legal lang po kasi that's what normal and, mga edukadong tao, yan ang ginagawa. Opo, Lalo na, yan ang treatment sa mga tao na hindi marunong magpakatao. Opo, Mrs. Likop. Magandang gabi na pala. Kasi po, ang normal sa tao, kasi I had to make this call because me and my husband and the rest of our relatives come from a very prominent family and we are very educated. And hindi po kami pumapatol sa mga ganyang klaseng tao na ganyan po ang bibig. We raise our children well and we educate them well with the guidance and with the purpose of God. So sila po, ever since that we met them, sobrang sama po talaga ng bibig nila.
And Okay. no matter how many times that we try to be humble to them, na i-explain sa kanila na hindi po sa amin yung kontador na sinisingil nyo, and ang dami pong nakatap na mga tenants nyo sa tubig na binabayaran namin, ay patuloy po silang minumura Opo. kami. Okay, Mrs. Licop. Sinaharas nila kami. Excuse me po. Binabasag nila yung gamit namin. Mrs. Licop, And yes, Mrs. Licop, meron pong Yeah. binabanggit si Amalia Puentes na may cheque raw kayo na tumalbog. well, kasi po, ganito yan, ha? Araw-araw po kasi, hinaharas nila kami. Ang mga anak ko, they're not used to hearing these words. I know I can't say it. I cannot even say it. Okay? His son, God, when they're both shouting both at the same time, and it's humiliating. And alam niyo po ba, halos magdamag akong umiiyak when they were like, yung mura nila, it's like, hindi mo siya ma-stomach because it's like coming from hell or something. She has like a pig's mouth or something. Opo, You know, she's very beautiful, but she doesn't have a personality. Okay, Mrs. Licop. I don't know where, Okay, Mrs. Licop. where both of them Ginamit- got the education, but, you know, she should be ashamed of herself. Okay, ginamitan nga ba kayo ng payong ni Amalia Puentes? Ano po? Ginamitan nga ba kayo ng payong ni Amalia? Again po, sorry po, excuse po. Pinalo ba kayo, tinusok ba kayo daw ng payong ni Amalia Puentes, Mrs. Licop? Ako po, tinusok niya. No, payong, opo. Hinampas pa kayo ng Hindi payong ako at lumalapit tinusok? sa kanya kasi Ha? I'm very fragile. I'm very thin. Opo. I'm very small. Both me and my husband are very small. Okay, so yung sinasabi po nila, it's very far from reality, from happening. Nakita niyo naman ang build ng katawan nila. It's like, you know, they're both the Dianas. Opo, tinutukan daw ng baril yung anak ni Amalia. Wala po. Kasi kaya siya nagkapasa-pasa is because the night before, actually 1:30 that night, hinaharas nila yung bahay namin. Opo. Binabarag yung katawan ng anak niya na lalaki, yung gate namin. I think he was high on drugs or something. Okay, panghuling Because tanong he na was po. shouting Okay. outside our gate, and he was hitting so hard on our gate na na-bend yung gate namin. Napakalimitado, And then he was, like, napakalimitado po breaking ng... stuff outside our house. Opo, napakalimitado po ng oras sa television, kaya huling tanong ko na po ito, Mrs. Licop. Balak po Yes. daw kayo, kasasabi lang sa amin sa panayam namin kay Amalia Fuentes, na balak kayong sampahan ng kasong frustrated murder. Kayo po ba may balak na, kasabi nyo kanina kasi, gusto nyo sa legal daanin ng lahat na ito. May balak Yes. ba kayo na magsampa ng kaso? At kung meron man, anumang kaso, nakausap nyo na ba mga abogado ninyo kung meron nga, Mrs. Licop? Yes, that's the first thing that we ever did. Kasi that's the first resort that educated people do. It's like and of course it's true legally. But, you know, we're human beings and, you know, we're educated people. So, Okay. Sige po, Mrs. Licop, nagpapasalamat po kami at pinagbigyan nyo ang aming panayam ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyo. salamat po ng marami. Opo, si Mrs. Rosemary Tan Licop, mga kapuso. Samantala sa iba naman pong balita, kabilang sa mga unang rumesponde na mga aksidente yung bus na yon, doon nga sa May Ortigas flyover kahapon, ay ang mga rescuer ng Barangay San Antonio, Pasig. May kuha po silang video at kitang-kita sa kanilang video kung paano muntik dang talagang mahulog sa tulay yung bus. Ito po ang pagtutok ni Jiggy Manicas. Ito ang kuha ng Barangay San Antonio Rescue Team ng Pasig. Ilang minuto lang matapos na sumampang bus ng Don Mariano sa railingsang southbound ng EDSA Ortigas flyover. Makikita na nakabitin na lang ang malalaking gulong ng bus sa gilid ng tulay. Kung hindi pa kumalso sa beam ng MRT, bumagsak na sana ang bus sa ibabang bahagi ng EDSA kung saan maraming dumadaang tao at sasakyan. Ayon sa rescuer na si Melvin Villaruz, swerte at hindi nauwi sa mas malaking trahedya ang pangyayaring ito, bagamat worst case scenario ang kanilang pinagandaan sa kanilang pagresponde. Ang swerte lang talaga, meron tayong railings doon ng LRT, no? Naharangan siya. Kung hindi, maraming casualty mangyayari. Kaya kami mga responder nag-standby na doon, at least kung malaglag man yung bus, is naka-standby na yung mga ambulansya po sa area natin. Sa ganitong klaseng sitwasyon daw, importante sa mga motorista ang maging alerto sa daan at kung makakita ng aberya sa mga sinusunda sa sakyan,
tumigil muna, malayo pa lang. Pag nakita mo lang mga 100 meters, tumigil ka na, no? At see to it, safety precautions. Yung mga sa paligid mo, bumaba ka, mag-stop ka na rin, no? Stop mo na sila para wala pang madamay sa area. Mas mainam din daw na hintayin ang pagresponde ng rescue team sa oras na makakita ng casualties dahil mas may kaalaman sila sa paghawak ng mga pasyente at biktima. Kaya ang sitwasyon kasi ang mahirap doon, pag ikaw pa'y tumulong, ikaw pa magkakaroon ng cost ng damage sa mga pasyente. Kaya ang gawin mo, see to it na alam mo talaga emergency number na dapat tawagan at para yung mga tutulong ay makapunta agad, makaresponde agad sa area. Paalala naman ni Villaru sa mga motorista, Bago tayo umalis sa garahe, inspeksyonin mo ang mga preno at ang mga gulong, no? At alam mo naman sa daan madulas, kaya ingat lang po lagi. Giga Manica, nakatutok, 24 oras. Kinasuhan ng driver ng bus na yon na sumalpok sa Ortigas flyover kahapon. Inaalam ngayon ng mga otoridad kung may dagdag na asuntong pwedeng isampalaban sa kanya kasi po may paratang na nagtetek siya habang nagmamaneho. Nakatutok si Ian Cruz. Reklamong reckless imprudence resulting in damage to properties with multiple physical injuries ang isinampa sa Mandaluyong Prosecutor's Office ng Traffic Enforcement Unit kay Florencio Beron Jr., ang bus driver ng Don Mariano Transit Corporation na naaksidente at muntik malaglag pa southbound ng EDSA Ortigas flyover kahapon. Sira din ang motor na ignadahilan ng driver kung bakit siya naaksidente. May pinsala rin ang kotse sa ilalim ng flyover na nabagsakan ng debris. 7 naman ang sugatan, kabilang ang 6 na pasahero ng bus sa naturang aksidente. Bakas-bangas sa mga pasahero ang mga tinamang pasa at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Git nila, nagte-text si Beron habang nag-drive habang nasa flyover. Biglang preno raw ito nang makita ang motor para iwasan pero inabot pa rin. Matapos nga raw ang aksidente, inuna pa raw hagilapin ng tsuper ang cellphone kaysa tulungan ang kanyang sugatang pasahero. Hawak niya. Hinanap niya. Yung unang-una, hindi kami sinakluluhan. Unang-unang lumabas siya sa exit ng katabi niyang bintana. Unang-una siya lumabas, pinabayaan kami kasi nga inuuna niya yung tumalsik na cellphone niya. Tila may hidwaan din daw si Beron at kanyang konduktor bago nangyaring aksidente. Pagsakay namin ng Santolan Krame, parang meron silang pinagtatalunan ng konduktor niya. Tapos nung bandang Annapolis, sir, lumakas na ulan, sinasara lahat ng konduktor yung lahat ng bintana. Tapos bumalik ulit yung konduktor sa bandang harapan. May pinag-uusapan sila. Hindi ko lang alam, sir, kung nagtatalo sila. Hawak niya uli yung cellphone. Itinanggi ni Beron na nagte-text siya habang nagmamaneho gaya ng sinabi ng mga pasahero. Pero inamin niyang may problema sila sa pera sa bahay. Kaya nanghiram siya ng 500 piso sa konduktor niya. Sa Ortigas, di naman kung nag-text doon. Nag-text? Sino ba ka-text mo nun? Yung anak ko po, kahapon, Bakit? nagabanga sa pera. Nasaan siya? Sa bahay namin, pumasok. Saan ang bahay niya? Saan ang babae niya? Balitsis po. Inaalam na rin ng Mandaluyong Traffic Enforcement Unit kung anong asunto ang pwedeng isampa pa kay Beron dahil sa pagtitext habang nagmamaneho. Siyempre, ang dala mo mga pasahero, public yan, kung nagdadrive ka while texting ka, 100% magkakaroon ka ng aksidente. Ang mga sugatang pasahero, handa naman daw makipagkasundo sa Don Mariano Transit Corporation basta maibalik lamang ang nawawalang mga gamit at magtuloy-tuloy ang pagpapagamot sa kanila. Bali, settle na lang, sir, yung mga nawala sa kanila. Saka yung medical assistance nila, nagastos na rin naman, na bayaran na rin namin kagabi. Bali, yung hinihingi nila na yung mga nawalang cellphone sa kanila, ibibigay yung mga gamit na nawala, babayaran na. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.